in, sabi ko, anong gagawin ko? Lalayas ba ako? Ganun. Okay. Lalayas ba ako? Or, yung alam mo yung minsan sa sobrang hirap ka, gusto mo nang maramdaman pa yung pain. Ay, may sinabing masama sa Ella. Pero ako, wala naman ako sinabing masama. I didn't mean it that way. That's the way you judge me. Okay, Luis listens tayo, makikipagkulitan tayo, at ang makakausap natin ngayon sobrang kulit. Actually, hindi ko alam kung may pupuntahan tong usapan namin sobrang, may lakad ako. Huwag na natin tuloy. Wag na. Sige po, Huwag na. bye-bye. Ella, Tara, thank you. Bye-bye Ella, po pa. bye-bye. Opo, bye-bye Thank you. po. Thank you. Kulit mo kasi. Bye, Ella. Ella Okay lang. Cruz! Punta Nasa ako dito Luis eh. Listens! Nice to see you Ay, again. Kuya Luis. Uy, long time no see. Sobra. Last time, sa Batangas ba tayo huling nagkita? Sa mga, rocket. long time no see. Kamusta ka na? Okay naman. Maliit pa din. Pero naman. May pag-asa ka bang babago pa yan? Wala na. o content? Happy ako. Sa mga ganitong edad na tayo, tumata na, happy pa lang, ganito lang ako kaliit. Yes. Alam niyo si Ella, sa literal na, di ko alam kung tama yung term na gagamitin ko. Ito yung lumaki na sa harap natin. Yun nga lang, hindi lumaki. Hindi, totoo Medyo yan. meron naman difference. May konting dagdag. Meron Hindi, pero naman. ito totoo. We've known you, we've watched you for a very long time. Ilang taon ka ba nagsimula sa showbiz? Nag-start po talaga ako 7 years old. Okay. Extra talent, ganyan. Yung pagtatalent mo ba, or yung sasabi natin extra, yung ikaw may gusto o nadaanan mo lang yung audition, napasama ka? Sa pagkakaintindi ko sa buhay ko po. Buhay mo yan. Sa Dapat buhay ko. naiintindihan. Ang masama. Hindi kasi 7 years old, so parang hindi ko pa Oo. alam kung anong magiging decision. Wala pang desisyon sa life. So, si mama, siguro kasi nung bata ako, laging sinasabi nila para akong press the button, o magsayaw ka dyan, o Okay, kumanta ka okay. dyan, o mag-model ka dyan. Si mama kasi, may mga kakilala siya, tapos nakikita niya may mga audition, ganyan. Una ko talagang appearance, Little Miss Philippines sa Itbulaga, Okay. 2003. Okay. Hindi ko Seven. sure. Seven ka nun. 7 po ako Okay. noon. Tapos, sakto yung mga bata doon, kinuha sa mga teleserye ng GMA. Okay. Tapos, yun na, parang nakita naman ni mama na nag-enjoy kami ni ate. Kami ni ate ang nag-start po talaga. Tapos, as in, lakad-lakad lang, extra-extra ganyan. Audition dito, audition dyan. Game naman ako kasi parang feeling ko, laro siya. Okay. Ganon. Relax ka kagad. Feeling ko minsan kasi pag nasa big stage ka, pwedeng nag-iiba. Iba yung sa harap lang ng pamilya. Feeling ko nung bata ako, pabibo talaga. Okay. So gusto ko talaga yung, sumayaw, ganyan. Tapos, syempre, pagbagets ka, di ba, inaabutan ka minsan ng laruan. Oo. May reward Hindi, ka. may mula kina tito, tita, may sobre Oo, yan. may 20, 50, 100, ganyan. So, ganun po talaga. Tapos, hanggang sa, nagkaroon na ng big break. Pero 9 years old. So, 7 years old, nagsimula maging talent. 9 years old ako, naging si Ate Angel Locsin Okay. sa Mahika ng GMA. Tapos, nagdire-diretso na po siya hanggang sa naging si Super Twins na ako, si Young Marimar na ako. Yung something that big, yung maging young angel ka, ano ang pakiramdam na, kumbaga, hindi na to yung basta-basta audition, hindi to yung, kumbaga, talent ka, yung, kumbaga, meron ka ng pinor-portray na karakter, na young version ka pa ni Angel. Para sa'yo ba na parang, bukang eto na yung magiging ano ko, ha? Wala sa isip ko. Wala. 9 years old eh. Laro lang. Arte lang ako. Po yung saya, nagpo-portray ako ng ng ibang tao. Ang ganda pa po nun kasi yung show na yon, teleserye na yon, Mahika. Oo. So, fantaserye. Oo. So, hina-harness ako, ang saya-saya ko, lumilipad-lipad ako, nas mga magic-magic ko. So, wala, laro lang talaga. Siguro na-realize ko lang na totoong deal pala to, trabaho pala siya, marami palang may pangarap nito. Siguro 15 years old. Medyo malayo-layo din. Opo. Actually, kasi ako naiisip ko lang pwedeng by 12 o by 13, meron ka ng understanding na trabaho nga to, sabi mo na
ibang mundo to. Ikaw, 15 mo pa talaga na... Siguro nung mga ganong edad po, kasi yung mga, ayan, mga 10, mga 12, nag-going bulilit ako, na-experience ko ng, competition pala siya. Ah. May ganon. Tapos doon na yung may mga project akong nag-taping kami, tapos hindi natutuloy umere. So doon na parang may mga trauma ka na hala, baka mamaya hindi lumabas to, ganyan. Para sa simpleng 12-year-old or kahit nga 13, hindi nila mararanasan yon. Di ba? Kumbaga, very linear yan eh. School, college, ganyan. Follow. Ano ang pakiramdam nung 12 years old ka na nakaka-experience ka ng ganon? Yung nag-audition na hindi nakuha. Actually, kahit unless athlete ka, hindi mo, or sa academics, hindi mo nararamdaman na may competition ka sa ibang mga bata. Ano ang pakiramdam na at a young age, yun yung bakbakan mo? Feeling ko talaga ang tagal kong, yung talaga nagkaroon ako ng 100% awareness. Kasi para sa akin, nag-enjoy lang ako. Okay. Either hindi ko siya makuha or makuha ko siya. Parang laging turo kasi sa akin ni mama na if it's for you, para sa'yo. If it's your time will come. You will shine on your Whatever time talaga. So, nung time na yun, sinasabay ko po yun. Mag-taping ako. Tapos papasok ako regular school talaga. So talagang, meron ba akong time para pag-isipan ko pa na competition lahat? Mas naramdaman ko pang competition sa school. Kasi talaga, Doon mo po mas naramdaman? Opo, Okay. kasi academics, tapos may mga dance competition sa school, ganyan. Pero sa pag-artista nung time na yun, wala, happy-happy lang talaga ako. Masaya ako nagpo-portray kahit kung sino man ang bigay sa akin. Curious ako. At kung di mo tatanong, kung ayaw mo sagutin, okay lang. Nung sabi mo nga, nung nag-start ka, medyo yung mga big break mo, yung Mahika, di ba? Naalala mo magkano pa yung TF mo nun? Wala. Ay, na-joke lang. Wala, kasi hindi ko naramdaman. Hindi, kasi si mama nag-handle ng money ko po noon. Pero sa pagkakaalam ko, kasi nung mga few years back, nagkalkal ako ng mga dokumento sa... Gusto ko, ngayon ka palang nagkalkal ng document. Nakita Teka ko lang, parang... mukhang hindi ni-remit ni Mama sa akin yung pangalawang taping ko ng Mahika. Nasa na yun? Hindi, Ayan. pero nakapag-ipon ako noon kasi naalala ko noon, nakabili kami ng kotse, nakabili ako ng Honda City noon. After pa ng Mahika, Oo. parang mga after 2 series pa, nakabili na kami ng Honda City na sabi nila, ako nakapag-ipon noon. Wow. Noon. Pero nung Mahika kasi, hindi ko talaga mga 800 to 2,000. Wow, ganun pa yung bayaran dati. Bukod sa Honda City, kasi naniniwala ako yung kotse para sa pamilya. Meron ka ba isang binili mo para sa sarili mo? Na parang pagod ako, eto na, bilhin ko sa... Nung age na yun, was it a toy o mga ganyan? Naalala mo ba? Basta alam ko lang, nung time na yun, lagi akong mahilig bumiling Barbie dolls. Meron akong mga collection ng mga Barbie dolls, saka yung mga sikat dati, mga High School Musical, Hannah Montana, yung mga merch nila. Parang happy na ako na meron ako noon. Hindi maluho, hindi yung talagang, ay gusto ko ng cellphone. No, Wala but pang something for cellphone you nung lang. time na yun eh. Wala, something for you lang. Sabi mo nag-going bulilit ka and you were doing other things, tapos academics mo, tapos yung dance competitions, mga intramurals, etc. Hindi ka napagod? Hindi. Parang mas pagod ako ngayon. Hindi physically, mentally. Kasi kumbaga as a child, parang naiisip ko nga lang is, di ba, minsan na homework, overwhelm ka. Minsan, kunwari, may mga athletes na overwhelmed. Ikaw, na kumbaga, may binabalanse ka isang buhay sa showbiz. Tapos sabi mo nga, yung demands ng school, di ka parang, bata pa ako, ang daming nangyayari sa buhay ko. Parang nung time na yun, sobrang happy ko lang na lahat ginagawa ko. Ang dami kong ginagawa. Happy lang ako. Tapos kapag pagod ako, iiyak lang ako kay mama. Iyak lang. Pagod na ako. Pwede ba akong hindi pumunta ng school tomorrow? Pwede bang, mga ganun po. Pero yung awareness ng meron ako ngayon, maturity na talagang pag-iisip ko ngayon na ito pala yung buhay, wala talaga nung time ng siguro mga ganun, 15 until 16 years old talaga. Medyo late talaga yung realization ko sa buhay. Best moment mo bilang isang artista? Siguro, isa sa mga proudest project ko po, yung Bagito sa ABS. Kasi naalala ko po yung mga boss sa ABS noon. Kinausap talaga ako kasi kaka-18 years old ko pa lang po noon. Tapos sabi nila, kailangan mo mag-portray bilang young mom. 18 years old. Iba yung
mother's instincts, yung mga nuances bilang nanay, Hindi di mo ba? basta-basta na ituturo yun o na-workshop, di ba? Tapos nung time po na yun, sinabi kasi na, ano lang to, saglit ka lang dito kasi iiwan mo na yung bata kay Nash Aguas, siya si Bagito, si Nash. So, nung first few weeks, lumabas po, ganyan. Tapos binalik nila ako gitna ng teleserye. Kasi parang nawalan daw ng gulo. Masyadong naging wholesome na. Tapos gusto nila ng gulo. Tapos unexpected na yung role ko, biglang from nabuntis lang, iniwan yung anak. Naging bilang villain nung whole story. Na biglang kailangan kong, hindi mo pala anak yung yung sinabi kong anak mo. So ngayon, ang kabakbakan ko po sa acting nun, si Miss Angel Aquino. Okay. So talagang binubugbog niya ako, kaming dalawa yung nagsasagutan sa mga eksena. And then nung time po na yun, hindi pa ako naglalasing nung time na yun eh. Tapos may mga eksena, lagi akong dapat lasing. Okay. So, laging akong tinuturuan ng mga director na, pagkalasing, wala sa beat sumayaw. Marunong nga sumayaw. So, paano magwawala sa beat Natural na sumayaw? sumasabay ka eh. Opo. So, tapos, meron pa sila yung, nuances mo as a mom. So, parang, paano ako huhugot dito? Wala naman akong anak. Hindi ko alam yung mother's love pa talaga. So, hindi ko alam kung paano ako, may hawak akong bata. Hindi ko alam yung connection sa anak. Yung love, yung heart talaga for a mom. So, nung nagawa ko po yun, realizing it, sabi ko, isa siya sa mga proudest project ko kasi nagawa ko siya nung 18 years old ako na wala akong experience as a mom and everything na nangyari doon. Talagang unexpected yung naging role ko that time. Favorite dance performance? Dance performance. Parang naisip ko ang dami. And ito, tinatanong ko to sa iba. Parang mas madali kung let's say bilang, what if sumasayaw ka? Isipin mo na lang, which I think nangyari naman din sa atin lahat, biggest dance performance mo, tapos nagkataon nakalimutan mo yung choreo. Aura ka lang, magpapaganda ka lang, magpe-pretend ka lang na alam mo yung choreo. May favorite ka ba na... Nangyari yun? Or favorite na... Na performance. Na performance. Yung time na nag-perform talaga ako sa Blackpink, in front of Blackpink. Wow. Noong 2019, Indonesia. Nasaan na kami? Indonesia kami, tapos may isang phone brand, pinadala ako together with dalawang sex bomb Nugent para mag-perform sa harap ng... Tapos yung judge Blackpink. So talagang iba yung nginig. Kasi Blackpink yung sinasayaw ko rin po. Anong pakiramdam? I think it's one of the biggest blessings yung makasayaw ka sa harap ng fan ka. 'Di ba? Para kumbaga hindi mo pwedeng dumaan million lifetimes na hindi mo maranasan 'yon. Pero anong pakiramdam na naranasan? Ano yung bago ka pumunta doon, habang sumasayaw ka, and after? Nung papunta doon, hindi ako makapaniwala talaga. As in, flight namin. Nung time na yun, yung taal, ano siya, parang... Pumapalakpak? Hindi, Okay. gano'n. Okay. Pumuputok. Pumutok. Sabi ko kasi pumapalakpak yung taal. Pumuputok po siya. Tapos maraming canceled flights. Muntikan pa. Okay. So talaga yung kaba ko, sabi ko, matutuloy ba to? Baka mamaya. Ayun, yung trauma as a child na may mga projects na hindi natutuloy. So meron na naman, nag-trigger yon na, baka mamaya hindi to matuloy, baka mamaya, makancel yung flight ko, ganyan. Ano yung flight mo? Parang the day before ba? O The day before, pero rehearsal is on that day. Pero yung iba, 2 days pa lang, nandun na sila. So nung time talagang umiiyak. Tapos lang yun, talagang siguro 4 days before that event, doon lang nag-confirm na papadala kami. So like 3 days po nag-rehearse po talaga kami. So nung nandun na, umiiyak pa rin ako, ganyan. Tapos nung mismong moment na, alam mo yung parang black lang lahat, madilim lang lahat nakikita mo, tas 4 lang silang Blackpink yung nakikita mo sa harap. And ang gusto mo lang is, happily magkamali ka man. Siyempre, ayaw mo magkamali, di ba? Pero gusto mo lang mapakita mo, makapagsayaw ka ng masaya. Kasi yung idol mo, yung pinaka-idol mo, pinanonood ka rin. So, kahit po hanggang ngayon, kahit kapag kinukwento ko yun, parang ang sarap-sarap sa feeling palagi. Sobrang surreal. Tapos after, kamusta yung pagtatapos ng sayo? Nung para sabi mo, yung pag-uwi, yung parang wow, nakapag-perform ako sa harap nila. Totoo, Kuya Luis, hindi mo siya mai-imagine. Kahit ngayon, isipin ko na,
kakapagsayaw ba ako? Hindi mo talaga siya ever mai-imagine na makikita mo sila harap-harapan, panonoorin kasi kanila. So talagang unbelievable talaga yung nangyari na yun. Pero wala, one of the parang highlight din ng buhay ko. Oo, di lang ng youth, buhay talaga. Pero eto, si Ella kasi, di ba, there was a time na naging laman ka ng balita. Yung Alin doon? Actually, marami-rami yung beses. Yung nabanggit ka, syempre, bibigyan ko na kayo ng space. Yung na-associate ka sa ibang mga tao, you know what I mean, di ba? It's one of those things kasi na hindi mo akalain na, bakit pinag-uusapan to at this point, di ba? Kasi di ba, tayo sa showbiz, ano ba, masama ang ugali, tas kung babae ka, totoo to sa showbiz, nabuntis, nagpalaglag, playgirl, mga ganyan-ganyan. Oh, malandela, normal. Pero ikaw, kumbaga, there was a certain personality na lang na nabanggit ka. Parang, ha? Ano pakiramdam nung nagkaroon ka ng mga ganong-ganong issue? Challenging, but I think God prepared me for that moment. Oh, actually, first time ko nakarinig ng ganyan. Parang preparation ang binigay sa'yo ni Lord doon? Before that moment, mas nagkaroon ako ng awareness kasi pandemic. So, since pinag-usapan natin si Wala, pinakabata po ako since pagmulat ko, nasa spotlight na ako. Yung pandemic, nagkaroon ako ng time for myself. And I-realize ko, it's not all about me. It's not all about showbiz. Life isn't showbiz. It's just part of your life pala. Na akala ko lahat ng tao alam ko anong ginagawa ko kahit wala akong ginagawa. Kasi nga po, lumaki talaga. Yung buong buhay ko, nagsho-showbiz ako. And yung pandemic, binigyan niya ako ng chance to get to know more about myself. Kung sino talaga ako. Hindi ko sino yung pinoportray ko or sino yung sinasabi ng mga boss na, huwag kang maganito, o iwasan mo to, o be prim and proper palagi. Kumbaga may nagdi-dictate kasi. All the time. May mold kang sinusunod di ba? And then nung pandemic, syempre, wala masyadong project po. Tapos, sobrang blessed ko kasi I stayed with my family. So, mga 2-3 years, I'm just with my family. Natuto akong mag-meditation. Oh, wow. Tapos, mas naging closer ako sa spiritually, actually. Magkaiba pa nga siya sa journey ko ngayon. Okay. So, parang mas nagkaroon ako ng awareness na, meron palang life. Paano ko sabihin yun? May bigger picture. May bigger picture, Okay. oo. Tapos, hindi pala porket sabi ng isa, yun din sabi ng isa. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw in life. And happy ako during that pandemic na mas naging understanding ako sa mga difficulties ng iba't ibang tao, ng kanya-kanyang buhay. Alam mo si Ella kasi, and siguro gets ko to, yung personality, sabihin na lang natin. It's easy to get misunderstood. Kasi sabi mo nga, baka hindi tayo nag-fit dun sa mold na gusto natin, na kunwari leading lady or kung ano man. Do you still get that? Na misunderstand ka pa rin ng mga tao or your supporters? Opo. Even now, may mga naririnig ako. Siguro dahil minsan I feel comfortable. Yung ibang tao, tinitingnan nila yon na, ay, may sinabing masama sa Ella. Pero ako, wala naman ako sinabing masama. I didn't mean it that way. Pero sabi ko nga, minsan iniisip ko na lang, that's the way you judge me. Hindi way I talk. Oo. Ganon. Kumbaga parang Perception mo yun. Perception mo yun. And ako okay lang, hindi ko na kailangan patunayan yung sarili ko sa'yo. Kasi okay na lang makilala mo na lang ako. Kaysa idiin ko sa'yo na, hindi, mabait ako, ganyan. Gusto ko na lang ma-experience na lang nila kung paano nila ako gustong tanggapin. Ngayon, kung hindi nila gusto, edi okay lang. Ibig sabihin, we're not fit as a friend, we're not fit as someone just, casually working, ganyan. And it's okay. I'm just a passenger in your life. Hindi naman ako ang bida ng buhay mo. Bida ako ng buhay ko. Sa life mo, passenger lang ako. Extra lang ako sa life mo. Oo, I'm just one of the cast of your life. And ganun po, yun yung na-realize ko. Ito, it's a whole, earth, buong mundo, ganyan. I'm just literal, tiny, na hindi naman all about me. Siyempre, hindi ko natatanungin yung edad ni Ella. Pero, with everything you've been through, what's the biggest learning? Kasi ang nakikita ko ngayon, siyempre, sabi ko, kilala ko dati nung bagets ka pa, nag-guest ka sa mga game show ko. Di ba, we see you.
Tapos, ngayon na nag-uusap tayo, nag-deal no deal. Yung parang, what's your biggest learning? Especially nakikita ko ngayon, yung spirituality mo. Parang it's different. And I see it and I feel it. But sa lahat ng pagdaanan mo, both up and down, ano kaya yung biggest learning mo na when it's time, yun ang ipapasa mo din sa pamilya mo? Oh, it was just very recent na mas naging clear po siya sa akin. Na lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng rock bottom moment mo is just God molding you to prepare you for the life that you've always prayed for or the life that He has for you. Yan. Yan po yung isa sa pinaka... Bakit sabi mo recent? Sabi mo, it's fair. Was it, paano mo, tama ba, recent yung realization na yon? Kasi parang sa akin dati passing lang siya. Siyempre yung mga challenges, you will question, ba't ang nangyari sa akin? Masamang tao ba ako? Ganyan. Or parang... Bit-bit mo yun when that happens? Kumbaga, yung is it talagang Oo, mga rock yung, bottom. Yung bit-bit mo ng, kung sabihin natin, 1 month? Or are you the type of person na, syempre pagdadaanan mo yan, pero kaya mo nalang that's okay ka na? I think I'm the person po na kapag may challenge talaga ako, iiyak talaga ako, iiyak ako, pero I'll go away. Tatayo pa rin ako. Okay. Next day, gigising ako next day. Okay, anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Okay. Hindi pa ako para mag-decide. Medyo mataas pa yung emotions ko. Sige, kakalma muna ako. Iiyak na lang din siguro ulit ako para lang maubos na yung pagod. Yung... Malabas lang. Malabas lang, ganyan. And it's okay to cry. Masarap maglabas ng emotions. And then, parang ma-realize mo na lang na, okay, ano to? Bakit ko to nararanasan? Kasi sila mama, lagi naman po nila sinasabi sa akin na kung meron nangyaring masama, ibig sabihin may mangyayaring maganda. And that's the balance of life. And ako, meron din akong time na kapag sobrang saya ko, natatakot ako kasi may mangyayaring May singil. maganda. Oo, may ganun po. So, may ganun. Kasi balance balance ang life. So yun, yung na-realize ko na okay, baka merong magandang kapalit to, kaya to nangyayari sa akin. And kaya nga ako po nasabi ko na mas recent kasi mas nag-confirm lang sa akin na it's still God who controls it. It's God preparing you for the bigger picture that you've never experienced. Yun ang biggest learning mo in life. Di ba? Sabi mo, at gusto ko yan. Ano ang biggest learning mo when it comes to love? Love? At hindi lang basta love. Love. Say it with me. Love. Biggest learning mo pagdating sa pag-ibig? Lagi sinasabi sa akin is, love is a choice. Okay. So, pipiliin mo kung sinong mamahalin mo. And love is always forgiving also. And love can always be there, pero mas mangingibabaw ang respect pa rin. Tama dyan. Respeto pa rin po. May Kasi tanong pwedeng mahal ka niya pero wala siyang respeto, di ba? Gets. Or wala kang respeto. So, highest form of love is respect. Gets ko dyan. Isa mo, mabilis tattoo. Ilang tattoo meron ka, if you don't mind me? Bilangin po natin. Ah. 1, 2... So, pakita lang mabilis. Sige po. Okay. This is my first tattoo. Cross ba? Okay. And So, deepest, Okay. parang talagang very challenged in life. okay. As in, sabi ko, ano gagawin ko? Lalayas ba ako? Okay. Lalayas ba ako? Or, yung alam mo yung minsan sa sobrang hirap ka, gusto mo nang maramdaman pa yung pain. Okay. Sabi ko, sabi ko, magpapatattoo na lang ako. Sabi ko, and of course, this is a reminder that I'm always with God. Okay. Yan. And then, this one is daffodil and larkspur. So, flowers ng month ni Mama at saka ni Papa. Sana tinuloy-tuloy mo na yung buong dangwan na nilagay Ito mo na, dito. no? Okay. Pati kapatid ko. Pati ikaw, Kuya Luis, anong month mo? Kaya sana dangwan na lang nilagay mo sige, para pero lahat. gusto ko yung month mo para malagay ko. April, ano bang? April. Hindi ko alam sa search ko. Tinanong mo, di mo rin pala alam. Kung makatanong ka, akala ko naman dalubhasa ka. Anong math mo? Ay, di ko alam. Akala ko pa naman dalubhasa. Diba? Ayan, Tribute. Yung dito, kay Tito yan. Tita. Okay. Yes. Tapos ito, universe. Okay. Sobrang- Which reminds you na you're a speck. Yan ba yun? O may ibang nagmamarunong lang ako? Pwede din. I'm just a tiny being in this part of the universe. Okay. And then, I really love, kasi, yung moon,
everything celestial. Okay. I'm just so aligned with them. Parang Ito. Kung meron kang hindi gusto pag-usapan, walang it's okay. problema. Lahat naman po yan. This one is my angel. So, guess. Ano yan? Puwet siya ng corgi. Kasi yung... Ella, 45 years na ako sa mundong to. 45 na. At pinagmamalaki ko yung 45 years ko. First time ko nakakita ng tao nagpatato ng puwet. Ng corgi! Puwet pa rin yan. Ng corgi! Okay. But this is my angel dog. Oo. So, kaya nakatayo yung isa niyang legs kasi meron siyang straight leg syndrome. Wala siyang tuhod. So, straight lang palagi stiff yung... siya. Mm-mm. Okay. But then wala na siya. That's And- why... Yan na lang. Yan. This one, As If It's Your Last. Pinatato ko siya after nung sayaw ko with the Blackpink. Kasi song nila to, As If It's Your Last. Tapos parang live as if it's your last, dance as if it's your last. Parang ganon. Ganon lang siya. Kung magdadagdag ka ng may Meron plano ka pa ba? isa. This one, Evil Eye. Okay. That time na sobrang spiritual din talaga para yung Evil Eye. Para Pangontra. kita dyan. Hindi pangontra daw eh, di ba? Yes, Pangontra. yes po. Oh. And then, this one. Parang white ink. White. Yung ba? Pwede ba ilawan? Okay lang ba yan? Hindi siya UV, pero white ink Hindi, pero lang siya. Ayan, yan. White ink lang siya. Okay. Kikita niya. Crooked crown. Okay. Kasi crown, kasi di ba sinabi nila pagka royalty ka, perfect ka. So crooked, kasi hindi ka na naman talagang perfect. Pero eto, may bago kong project. Ang The Borrowed Life na sa Viva Movie Box. The Borrowed Life. Ano ang kwento ng The Borrowed Life? So, si Aina, which is played by me, ano siya eh, medyo may insecurity siya sa katawan kasi hindi siya marunong mag-ayos, medyo unfortunate siya sa physical appearance niya, pero mabait siya. And then, meron siyang crush na artista na talagang gusto niya makadate niya, ganyan. So, sumali siya sa isang parang win a date doon sa Okay. crush niya na yon. Eh, nanalo po siya, kaya lang nabash siya. Kasi Okay. nga, yung hindi siya pretty, ganyan. Tapos, meron siyang app na na-discover na AI app, in the world of AI, mapapaganda siya in real life. Yung filter mapupunta in Okay. real life. Pero syempre, may terms and conditions. Yan, just yan. like ano. Okay. So parang 12 hours lang na pretty siya, ganyan. But then, hindi naman siya truthful sa sarili niya kasi nga gumagamit pa rin siya ng Nung- app. Ngayon, kung merong hihiram ng buhay mo, anong best advice na bibigay mo? Sana in a short span na mahiram mo yung life ko, matutunan mo yung mga natututunan ko in life ngayon. Ella, nice to see you Wait again. lang, Kuya Yes, Luis. apir muna ako sa'yo. Apir. Yes, oh. Nakita ko nagpipilates kasi si Ate Jessie Menjola. Ang galing niya sobra. So, gusto mo mag-vlog kayong dalawa? Yes, I'm a Pilates instructor. Ay, seryo? I never knew that. Yes. Ayan, para kay How How, ano ba ang assessment mo sa skills niya? Eh, promise, sobrang galing niya. Parang nahiya na ako turuan siya. Paano, first time ko nalaman to, paano ka nag-branch out sa pagiging isang Pilates instructor? So, nag-start po na ma-addict sa Pilates, Ah. ganyan. And then, sabi ko po kasi, Bakit? Bakit Pilates muna? Sa dinami-rami ng pwedeng workout? Bakit medyo sa, uy, pwede to ah? kasi nung pandemic, nag-yoga po ako. Okay. Tapos, lift ako ng weights after pandemic. Tapos, hindi ako pumapayat talaga. Lalo lang ako nagbabulk. Okay. Lumalaki lang yung... Eh, kasi syempre, petite yung frame ko. Hindi Oo. naman maganda na ganon Oo. ako, di ba? Parang Ninja Turtle Opo. dating. Tapos ganun. parang, ayan, nakita ko may mga Pilates studio, ganyan. Sabi ko, doon sa area namin walang Pilates studio na malapit. Oo. Sabi ko, maglalagay akong Pilates studio. So, meron din po akong Pilates studio. Tapos, syempre, hindi naman yun dapat na you just know how to operate it, di ba? Oo. You need to know the body as well. Of course. So, nag-aral na rin po talaga ako maging Pilates instructor. And mas doon ko naintindihan yung mga coaches ko, which are my employees, syempre, na naintindihan ko everybody has its own face. Tama naman. Kaya ngayon sobrang ganda ng learning ko about life kasi mas everyday ang dami kong natututunan na bukod sa anatomy but like life of one person in general. And I think anything fitness, whether it be running, gym, martial arts, Pilates, I think it's a way of changing people's lives.
for the better. Anong pakiramdam pag yung mga ibang tinuturuan mo, yung nakikita mo na they're more comfortable, they're stronger. So anong pakiramdam bilang isang instructor nun? Ako, kapag nagtuturo po ako, I'm just thankful for my clients na nabibigyan nila ng oras, kahit isang oras lang yung sarili nila na wala silang iisipin, kundi yung sarili nila without being guilty about it. Kasi kailangan natin yun. Kasi yung workout, di ba? Akala natin it's just, being physically fit. Pero deep inside, it's your mental health that you're also taking care of. Kasi iniisip mo yung sarili mo and kailangan natin that pause in this sobrang bilis na life. Ako seryoso na ali ako. I'm happy because may nahanap ka na naman. Sabi ko nga, acting, singing, dancing, everything. Tapos ngayon na Pilates instructor. Dami niyang gustong gawin, no? Dapat lang. Life is short. Di ba? Kung may gusto ka ma-achieve. Saan yung studio mo? I have 2 branches. Malupit. We're opening, baka open na if this Okay. day. So, I have 2 Ecclesia Studio. 1 in New Manila, Quezon City po. Tapos yung isa sa Makati. So, kayo na bahala sa inyo po ako makikita. But I also teach there. So, we do have beginner-friendly. Huwag kayong mahiya. Love it. Pilates is not all about flexibility, guys. It's about mobility para maganda yung posture natin. Para pag nag-age tayo. Kita mo? Okay, Yes! okay ba posture ko? Yes! Para pag nag-age tayo, hindi tayo agad kukuba. And of course, para rin gumalaw-galaw tayo ng konti. So sana bisitahin niyo po ako sa Ecclesia Studio. You can also check na sa Instagram ko naman po yan. Sobra ako natuwa dahil sabi ko nga, may naggawa, may bago ka na namang achievement. So thank you. Ella, ikaw dyan, nice to see you and congratulations. Thank I'm happy you, Kuya for you. Luis. I missed you, honestly. I missed you and I'm happy for everything na achieve mo now. At dami pa yan. Napakarami pa. I'm happy for you also. Thank you I very love much. you so much. Thank you. Love you. Bye guys. Thank you for watching Luis Listens. See ya.